Dominant Protector. Credit to the author. 7,081-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ha! Sa tingin ko pare-pareho lang sila. Piliin natin yung naka-ponytail. Itinuro ni Terence ang practitioner na naka-pigtail sa entablado at ngumiti, sa tingin ko, ang astig ng mga pigtail na yan. Siguro may kapaki-pakinabang na buff. Hindi maintindihan ni Boss May kung ano ang ibig sabihin ng buff, at si Terence ay nag-iimbento lang ng mga bagay-bagay, kaya hindi na siya nag-abalang magpaliwanag. Matalas ang mga mata mo. Sa totoo lang, medyo optimistiko rin ako sa lakas ng lalaking may kulot na buntot. Tumawa si Boss May, nagkunwaring sumasang-ayon sa desisyon ni Terence. Palihim na naipaalam na ang balita. Ang pagkontrol sa labanan ang pinakasimpleng operasyon ng arena ng pakikipaglaban sa mataas na entablado. Kadalasan, kapag may malaking pagkakaiba sa ratio ng taya sa entablado, ang labanang maaaring kontrolado ay mababaligtad. Magkakaroon lamang ng patas na laban kapag pareho ang taya ng magkabilang panig at siguradong mananalo si Boss May. Sa pagkakataong ito, malinaw na walang tinatawag na patas. Ilang minuto matapos piliin Terence ang tirentas, tila nakainom ito ng kung anong pampasigla, bigla itong sumabog at napigilan ang kanyang kalaban. Nako, mukhang magaling ang mga mata mo. Ang gaganda talaga ng mga tirentas na pinili mo. Mukhang pinupuri ni Boss May si Terence, pero ang totoo ay kinukutya niya ito. Siyempre, bahagi ito ng script, dahil kung hindi ay magiging peke ito kung matatalo siya agad. Sa tingin ko rin ay maganda ang aking panlasa, pero Boss May, malapit ka ng matalo, pero maganda pa rin ang iyong kalooban. Isa ka talagang mapagbigay na tao. Pangungutya pabalik ni Terence, ngunit malinaw ang kanyang isipan. Gamit ang kanyang paningin, tiyak na nakita niya na may kakaibang mangyayari sa susunod na labanan. Totoo nga, matapos magpatuloy sa mabangis na pag-atake ang lalaking may tirentas ng mahigit 1 minuto, tila bigla siyang naubusan ng enerhiya. Nahuli ng kanyang kalaban ang kanyang kahinaan at saka binaliktad ang atake at depensa. Ang lalaking may tirentas, nakahanga-hanga kanina lang, ay binubugbog ng kanyang kalaban sa isang kisap mata. Bagamat hindi pa siya natatalo, mukhang malapit na siyang matalo. Siyempre mapagbigay akong tao. Maliit na laro lang naman yan, hindi mahalaga kung manalo ako o matalo. Mukhang hindi na ako matatalo. Tumawa ng tumawa si Boss May habang kumakain at umiinom, at labis na nasiyahan. Hindi masyadong maingat ang taong pinili mo. Nakakalungkot na ang magandang sitwasyon ay nasira sa isang iglap. Natatakot ako na mahirap itong ibalik. Mahirap sabihin yan. Baka maglunsad agad siya ng malawakang kontra-atake. Malamig na tumawa si Terence sa kanyang puso. Dahil nakita na niya ang panlilinlang ng kanyang kalaban, natural na madali itong masira. Pagkatapos niyang magsalita, ang lalaking may tirentas, na nasa sitwasyon ng pagkabugbog sa mataas na plataporma, ay hindi namamalayang ikinumpas ang kanyang kamao. Makatuwirang sabihin na ang suntok na ito ay hindi tatama sa kalaban, at kahit na tumama ito, wala talagang lakas na tatama. Gayunpaman, sinamantala ni Terence ang pagkakataon at pinaandar ang pinakamababang antas ng banggaan gamit ang Spirit Sense. Ito ang skill na pinakakaunting kumukonsumo ng Spirit Sense, pero ang pagkawala nito ay nakakasakit pa rin sa puso ni Terence. Sa sitwasyon kung saan hindi niya mababawi o mapunan ang kanyang kaluluwa, hindi kayang suportahan ng kanyang kaluluwa ang malaking pagkonsumo ng kanyang banal na sentido. Kung gagamitin niya ito ng labis, babagsak ang kanyang kaluluwa bago pa man siya maabot ng lilang ambon na si Lotes. Walang sino man sa Sub-Island ang nakakaalam kung paano gumamit ng mga Spirit Sense skills, kaya natural lang na wala silang anumang Spirit Sense defensive items. Ang banggaan ni Terence sa Spirit Sense ay madaling tumama sa dagat ng kamalayan ng tao. Agad na tumigil ang galaw ng taong iyon, at ang buong katawan niya ay hindi sinasadyang yumuko ng bahagya. Ang lalaking may kamao ng braid, na hindi niya namamalayang naihagis, ay nagkataong tumama sa kanya sa sandaling iyon. Parang automatikong inilapit ng kanyang kalaban ang mukha nito sa kanya para bugbugin. Pagkatapos, ang kalaban, na walang kakayahang lumaban, ay napatalsik ng suntok ng lalaking may kulot na buhok, na wala talagang lakas. Siyempre,
Ang tinatawag na walang kapangyarihan, ay nangangahulugan na hindi nito kayang patayin o saktan ang kalaban, ngunit ang pangunahing lakas ay naroon pa rin, kaya ang paglipad ng kalaban ay lubos na tuwang-tuwa. Nang maramdaman niyang nataman niya ang mga pigtail ng kanyang kalaban, bahagya siyang natigilan. Pagkatapos, iniangat niya ang kanyang ulo at tiningnan ang kanyang kalaban na napalipad. Ano ang nangyayari? Hindi dapat ganito ang script. Maaari ba itong isa na namang pagbaligtad? Sa totoo lang, nagpapanik ang lalaking may tirentas. Hindi niya maisip ang kahihinatnan ng pagsira sa negosyo ni Boss May. Lalo na yung suntok kanina lang, makikita ng kahit sinong may mata kung gaano ito kapik. Ang tanging inaasahan niya ay mabilis na babalik ang kanyang kalaban at matatalo siya sa isang suntok lang. Sa kasamaang palad, hindi natupad ang hiling ng lalaki, ang kalaban na pinalipad niya ay nawalan na ng malay dahil sa banggaan ni Terence sa kanyang kamalayan, at lumipad na papunta sa kalasag ng hindi man lang namamalayan. Kasabay ng isang malakas na kalabog, bumagsak ang lalaki sa lupa ng may kalabog pagkatapos ng pagbagsak, at tumigil sa paggalaw na parang lawa ng putik. Natahimik ang lahat. Iniluwa ni Boss May ang alak na kakainom niya lang. Sabay na lumabas ang alak mula sa ilong at bibig niya. Isa itong kamangha-manghang tanawin. Gayunpaman, wala siyang pakialam dito. Pagkatapos ng ilang malalakas na ubo, bigla siyang tumayo at sumigaw, anong nangyayari? Sino ba naman ang magsasabi sa akin kung ano ang nangyayari? P*K. Kahit peke ang mga sumunod na tugma, hindi dapat ganito ang resulta. Isa pa, halatang peke ito. Sino ang maniniwala na magkakaroon ng totoong laban sa hinaharap? Nag-react din ang mga manunood sa ibaba at nagpakawala ng nakabibinging hiyawan. Kahit na walang gaanong lakas sa pakikipaglaban ang mga tao rito, mayroon pa rin silang mahusay na mata. Tutal, matagal na silang nanonood. Ano man ang mangyari, maituturing itong kakayahan ng isang eksperto na humusga. Kaya naman biglang-bigla ang lalaking may suntok na parang tirentas at ang galaw ng kalaban niya para makalapit sa kanya. Akala ba niya bulag silang lahat? Kung titingnan kung paano lumilipad ang kupal na iyon, mas tamang sabihin na siya mismo ang tumalon palabas kaysa sabihing napatalsik siya dahil sa isang bogbog. Sinadya pa niyang tamaan ang panangga at nagkunwaring walang malay. Dahil sa husay niya sa pag-arte, isa na siyang natural na aktor. Ha! Boss May? Mukhang nanalo ang pigma na pinili ko. Hindi na kayang tumayo ng kalaban niya. Ayon sa mga patakaran, ako dapat ang manalo, di ba? Ang swerte ko naman ngayon. Ngumiti si Terence at nagkibit balikat. Tila madali lang ang panalo, pero si Terence lang ang nakakaalam na hindi maliit ang kapalit na binayaran niya. Sa simula, walang pressure nang gamitin niya ang kanyang espiritual na sentido para banggain ito. Ngunit, sa pagkakataong ito, parang naputol ang isang bakas ng kanyang sinaunang espiritu. Nang gamitin niya ito, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Mabuti na lang at walang nakapansin. Dahil dito, napaisip si Terence kung kakayanin kaya ng kanyang essence spirit ang sakit kung gagamitin niya talaga ang kanyang spirit whirlpool, soul snatching hand, at iba pang spirit skill sa sub-island. Swerte mo. Ibigay mo sa kanya lahat ng taya. Kasing lamig ng yelo ang ekspresyon ni Boss May habang nag-uutos siya ng hindi lumilingon. Tiningnan niya ng malalim ang mga mata ni Terence, maaari ka nang umalis. Sana ay maging ganito kaganda ang iyong swerte sa hinaharap. Babulay-walayin ko ang mga sinabi mo. Kung yumaman ako sa hinaharap, tiyak na hindi ko malilimutan ang mga biyaya ni Boss May ngayon. Tumawa ng ilang beses si Terence, dahilan para kumunat ang noo ni Boss May dahil sa ekspresyon nito. Matagal bago niya napigilan ang sarili sa pag-iisip na patayin si Terence. 7,082. Mahigpit ang sitwasyon doon, at hindi pa ito ang tamang oras para harapin sina Terence at ang iba pa, kaya ikinumpas ni Boss May ang kanyang kamay at hindi pinansin si Terence. Yumuko ang isa sa dalabawangtang babae kay Terence. Batang bayaning Ford, sumunod ka sa akin. Salamat sa abala mo. Magalang na tumango si Terence at lumingon para batiin ito. Ate Wu, Ate Mira, Terena. Salamat, Boss May. Kita-kits ulit. Nababara ang hininga ni Boss May sa kanyang dibdib, at labis siyang nababagabag. Kung hindi ka aalis, papatayin kita. Umalis na rin sina Yuna at ang iba pa. Maganda ang kanilang pakikitungo at mabilis na sumunod sa dilag palabas ng VIP room. Pagkaalis ni Terence at ng iba pa, sinipan ni Boss May ang coffee table sa harap niya hanggang sa maging pira-piraso.
Sumabog ang kanyang aura, at sa wakas ay nailabas na ang lahat ng galit sa kanyang puso. Ang matipunong lalaki at ang natitirang tatlong babae ay lumuhad at humiga sa lupa, hindi nang ahas na gumalaw. Natatakot sila na maging punching bag sila ni Boss May, at posible na mapatay sila sa isang tama lang ng palad. Sige, patayin mo agad ang dalawang ugok na yan at saka mo ipahayag na hindi balido ang postahan na yan. Pinaikit ni Boss May ang kanyang mga mata, at isang nakamamatay na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Mabilis siyang naglabas ng utos. Hindi siya kailanman magiging magalang sa kanyang mga tauhan na nagdulot ng gulo. Agad na isinagawa ang utos na ito. Halos hindi nagtagal matapos itong ilabas, ilang tao ang sumugod sa mataas na plataporma ng labanan at agad na pinatay ang lalaking may tirentas at ang lalaking walang malay. Walang lugar para sa paglaban o paghingi ng awa. Pagkatapos, inanunsyo niya sa mga manunood na hindi wasto ang taya. Natural na masaya ang natalo, ngunit medyo nag-aatubili ang nanalo. Gayunpaman, ang maliliit na problemang ito ay hindi isang bagay na kailangang ipag-alala ni Boss May. Natural lang, haharapin ito ng kanyang mga nasasakupan. Magpabantay ka sa 4 na taong yan. Magtago ka at huwag kang matuklasan nila. Pabalik-balik na naglalakad si Boss May at nagpatuloy sa pagbibigay ng mga utos, iulat ninyo sa akin ang kanilang kinaroroonan at mga galaw sa lahat ng oras. Huwag kayong magkamali. Nawalan na siya ng bait at nawalan pa siya ng malaking halaga ng pera sa postahan. Paano niya ito matatanggap ni Boss May? Kailangan niyang humanap ng pagkakataon para makaganti. Kaya naman, kinailangan nilang subaybayan ang mga galaw ni Terence at ng iba pa upang makagalaw sila kung kinakailangan. Hindi alam ni Terence kung ano ang utos, pero alam niyang hindi ito matatapos ng ganoon kadali. Gayunpaman, hindi na siya nag-aalala ngayon. Magkakaroon ng daan palabas pagdating ng sasakyan sa bundok, at ang tulay ay matutuwid din ng kusa pagdating ng bangka. Aayusin na niya ito pagdating ng panahon. Sinundan nilang 4 ang katulong ni Boss May papunta sa exchange betting area at nakatanggap ng makapal na tumpok ng mga gintong sertipiko. Ang mga mata ni Yuna, Almira, at ng iba pa ay agad na napuno ng gininto ang liwanag. Pansamantala pa nilang nakalimutan ang panganib. 100,000 iyon. Ang pangkat ni Yuna na binubuo ng 3 ay palaging namumuhay ng mapait, at ang mga natamo mula sa pangangaso ay halos agad na nagagawang mga mapagkukunan at kagamitan upang madagdagan ang kanilang lakas, kaya ito ang unang pagkakataon na nakakita silang 3 ng ganito kalaking halaga ng pera. Sandaling nanginig ang mga kamay ni Yuna habang hawak niya ito. Talagang yumaman si Wanwan. Mula ngayon, hindi na niya kailangang mag-alala kung maaayos ba o mapapalitan ang kanyang kagamitan ng bago. Itatapon na niya ang lahat ng luma at bibili ng dalawang set, isa para gamitin at isa para sa backup. Siyempre, hindi niya itatapon ang bagong set. Hindi naman siya tanga. Tara na. Umalis muna tayo sa lugar na ito. Ang tanging nanatiling kalmado, si Terence, ang humila kay Yuna at Almira palabas. Kung biglang magiging masungit si Boss May, malaki ang magiging disbentahan nila rito. Tutal, ito ang himpilan ng kalaban. Mahirap protektahan sina Yuna at ang dalawa pa maliban kung mababawi ni Terence ang dati niyang lakas. Dumilim ang mukha ni Peter habang hinahampas ang kamay ni Terence. Tara na, bakit mo ako hinihila? Pagkatapos noon, humarap siya at hinampas ang kabilang kamay ni Terence palayo sa kamay ni Yuna. Kumunat ang noo ni Terence, natawa sa sarili. Nagseselos ba ang lalaking ito? Ang asim-asim niya. Kaya pala hindi niya ako nagustuhan. Ito ang ugat nito. Nahulaan na ito ni Terence dati, ngunit hindi niya ito makumpirma. Naintindihan niya lamang ito matapos niyang makita ang mga kilos ni Peter. Gayunpaman, para mainggit sa oras na ito, wala talaga siyang paningin. Ayaw nang magdulot pa ng gulo si Terence, kaya nagkibit-balikat siya at binilisan ang pagtakbo. Hindi rin nagsalita sina Yuna at ang iba pa. Sumulyap sila kay Peter at mabilis na sumunod kay Terence. Di nagtagal, umalis silang 4 sa mataas na plataporma ng labanan. Walang humahabol sa kanila, kaya pagkatapos maglakad ng ilang sandali, palihim silang 4 na nakahinga ng maluwag. Ate Wo, saan tayo susunod na pupunta? Kinaladkad na siya papunta sa arena nina Biden at Boyka para lumaban bago pa man niya matapos kumain, hindi naman niya iniisip na bumalik para kumain, di ba? Sa totoo lang, wala naman talaga siyang gaanong pangangailangan sa pagkain.
Ang gusto lang sana niya ay kung gusto kumain ni na Yuna at ng iba pa, kakain na lang siya kasama nila. Bumili muna tayo ng mga kagamitan. Medyo natuwa si Yuna habang nagsasalita. Hindi madaling makakuha ng malaking halaga ng pera, mapapahiya lang ako kung hindi ko i-upgrade ang kagamitan ko. At sa totoo lang, nag-aalala ako sa pera. Paano kung mawala ko ito? Pinigilan ni Terence ang kanyang tawa, iniisip na ang cute ni Yuna. Paano kung mahulog niya? Kung mahulog mo, pulutin mo. Lahat sila ay mga eksperto sa foundation stage, paano nila hindi mararamdaman ang pagbagsak ng pera sa lupa? Siya nga pala, Kuya Ford, bakit hindi muna natin hatiin ang pera? Hindi ako komportable na hawakan ito ng mag-isa. Tumingtingin si Yuna sa paligid. Medyo masigla pa rin ang lugar na ito. Hindi dapat ibunyag ang kayamanan, kaya mukhang hindi angkop na hatiin ang pera rito. Hindi na kailangan. Ate Wo, kunin mo muna. Bibili tayo ng kagamitan at saka natin pag-uusapan ang paghahati ng pera. Ngumiti si Terence at umiling, isa pa, wala akong silbi sa pera, kaya wala ring silbi kahit kunin ko pa. Sige, punta muna tayo sa tindahan ng mga kagamitan. Sandali siyang nagatubili. Tumingin siya sa mga tao sa paligid at hindi iginiit ang kanyang opinyon. Sige, sige. Sa pagkakataong ito, bibili tayo ng mas magagandang kagamitan. Huwag na huwag puro ordinaryong kagamitan lang ang bibilhin. Ang hirap ayusin at palitan ang mga ito pagkatapos mangaso. Bahagyang sumigaw si Almira at sinabi ng may pananabik, hindi ako nang ahas na umakyat para tingnan ang nakaraan. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon na ako ng kumpiyansa na umakyat. Mukhang pareho rin sina Yuna at Peter, na siyang nagpaosyoso kay Terence. Ate Mira, saan ka pupunta? Bakit hindi ka naglakas loob na umakyat at tumingin kanina? Agad na naintindihan ni Terence, malamang wala silang pera noon, at wala man lang silang lakas ng loob na tingnan ang mga mamahaling produkto, pinipili lamang ang mga normal na produkto. Gaya ng inaasahan, nahihiyang sinabi ni Almira, wala akong pera noon, kaya ang mga kagamitan lang ang nabibili ko sa mga pinakakaraniwang gamit sa ground floor ng tindahan ng kagamitan. Hindi man lang ako naglakas loob na umakyat sa mga mamahaling gamit sa ikalawang palapag. Nahahati rin ba sa mga antas ang mga kagamitan dito? Tumango si Terence at binago ang usapan, ang ating kagamitan ay nasusukat ayon sa kalidad. Dapat ganoon din sa Sub-Island, di ba? 783. Oo, ang kagamitan ay nahahati sa mga grado ayon sa kalidad. Ang pinakamasama ay tinatawag na common grade na ginagamit ng karamihan sa mga martial artist. Ang grado sa itaas ay tinatawag na good grade na mas mainam kaysa sa common grade. Karaniwang gumagamit kami ng mga kagamitan na may magandang grado. Inilabas ni Yuna ang kanyang sandata, isa itong scimitar, pero sa tingin ni Terence ay hindi ito maganda ang kalidad. Ang scimitar kung ito ay maituturing na isang mataas na kalidad at mahusay na uri ng sandata. Sayang at mahina pa rin ito. Hindi nito kayang basagin ang depensa ng mga Darkness Spirit Beast tulad ng mga Black Spirit Spiked Armor Rhinoceros. Tumango si Terence. Alam niyang ang mga armas na may normal na grado ay para sa mga wala pa sa antas ng pundasyon, habang ang mga armas na may magandang grado ay para sa mga nasa pinakamataas na antas at antas ng pundasyon ng Sky Class. Ang mga armas na may magandang grado ay hindi na angkop para sa mga nasa kalagitnaan hanggang huling antas ng pundasyon. Mas mataas sa magandang kalidad ang mga kagamitang dekalidad. Sapat na ang antas na ito para magamit hanggang sa Golden Core Stage. Siyempre, kapag naabot mo na talaga ang Golden Core Stage, malaki ang tataas ng iyong kita. Sa panahong iyon, ang mga may pera ay direktang pipili ng mga kagamitang Supreme Grade na siyang may pinakamahusay na kalidad. Itinabi ni Yuna ang kanyang kurbadong espada at nagpatuloy sa pagpapaliwanag kay Terence, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha ng pag-usapan nito ang pinakamahusay na kagamitan. Kung gayon bakit hindi na lang tayo bumili ng pinakamagagandang kagamitan? Ang biglaang pagsingit ni Terence ay nagpaubo ng malakas kay Yuna, halos mamatay sa laway. Kapatid na Ford, minamaliit mo talaga ang mga dekalidad na kagamitan. Normal lang na ang isang mahusay na kagamitan ay nagkakahalaga ng 10,000 o kahit 100,000. Kahit mukhang mayaman tayo, natatakot ako na baka hindi tayo sapat para makabili ng isang dekalidad na kagamitan.
Tinitigan ni Yuna si Terence, natutuwa at naiinis. Sa ngayon, hindi problema para sa ating apat ang pumili ng mga dekalidad na kagamitan. Tungkol naman sa mga dekalidad na kagamitan. Pag-iisipan natin yan pagkatapos nating makaipon ng pera. Hehe, sa tingin ko sandali na lang bago tayo makabili ng pinakamagagandang kagamitan kasama ang ating nakababatang kapatid na si Ford. Tama ba ako, nakababatang kapatid na si Ford? Tinapik ni Almira ang balikat ni Terence habang nakangiti. Mabuti na lang at hindi niya natama ng malakas si Terence na halos mapaluhod na siya. Sa tingin ko rin. Huwag kang mag-alala, kukuha tayo ng mga dekalidad na kagamitan. Tumanggaw si Terence nang nakangiti at sumulyap kay Peter. Madilim ang mukha ng lalaki at masama ang loob niya. Matapos malaman na ang kagamitan ng Sub Island ay nahahati sa common, good, fine, at exquisite, nagkaroon ng ideya si Terence kung ano ito. Gayunpaman, ang kagamitan dito ay hinahangad ang tibay at talas, kaya naiiba ito sa kanyang mga naunang kagamitan. Sa labas ng mundo, ang kagamitan ay may kahingian sa antas ng pagsasanib ng tunay na enerhiya. Hanggat kaya nitong magsanib sa tunay na enerhiya, kahit ang ordinaryong bakal ay kayang putulin ng ginto at jade. Gayunpaman, dahil walang tunay na enerhiya rito, ang tagumpay ay nakakamit lamang sa pamamagitan ng lakas, kaya mas mainam ang tibay ng kagamitan. Habang nag-uusap sila, nakarating na silang apat sa isang tatlong palapag na tindahan. Mukhang kakaiba ito, at sa karatula ay may apat na malalaking gininto ang karakter, Eastern Enterprise. Isa ito sa mga pangunahing kapangyarihan ng lungsod ng Luleng, ang silangang negosyo. Garantisado ang kalidad ng mga panindang ibinebenta rito, at medyo patas ang mga presyo. Ang mga tao sa lungsod ng Luleng ay pumupunta rito para bumili ng mga bagay-bagay. Pinangunahan ni Yuna si Terence at ang iba pa sa Eastern Business Association at ipinakilala sila kay Terence. Bukod sa Eastern Enterprise, may ilan pang malalaking kapangyarihan sa Luleng City, tulad ng mansion ng City Lord, ang pamilya Nangaung, ang Sword Spring Sect, ang Gold Yuan Bank, at iba pa. Ang pinakamahiwaga ay ang Warrior Guild na nakakalat sa buong Sub Island at siyang tagapamahala ng lahat ng mga mandirigma. Bahagyang tumanggaw si Terence. Alam niyang ang sistema ng pagsasanay sa Sub Isla ay naiiba sa labas ng mundo. Tinatawag sila ng labas ng mundo na mga nagsasanay, ngunit dito silang lahat ay tinatawag na mga mandirigma. Maiisip ng isa kung gaano kalakas ang samahan ng mga mandirigma. Hindi niya kayang saktan sila. Kung gayon, kasama ba ang High Platform Fighting Arena? Mukhang isa siyang malaking bayani, dapat isa siya sa mga malalaking puwersa, di ba? Tanong ni Terence. Hindi ito maaaring isaalang-alang. Tumawa si Almira at sinabing, mayroon pa ring tao sa likod ng mataas na plataporma ng labanan, ngunit ang impluwensya ni Boss May ay umabot na sa antas kung saan maaari na niyang pangasiwaan ang isang partikular na lugar. Bagamat hindi siya maihahambing sa impluwensya sa likuran niya, hindi problema para sa kanya na maituring na isang antas na mas mababa. Kaya naman si Boss May ay isa rin sa mga nangungunang tao sa lungsod ng Lulang. Hindi nagtanong si Terence kung sino ang nasa likod ng arena ng labanan ngunit nagpatuloy, kung gayon, kung gusto ni Baldy May na maghiganti sa atin, hindi ba tayo mapapahamak? Hindi naman malaking problema kung sa lungsod. Bawal ang mga pribadong laban dito. Kung matuklasan ang mga ito, magagalit ang publiko. Ito rin ang layunin ng High Platform Fighting Arena. Hindi gagawa ng ganoong pagkakamali si Baldy May. Sinundan ni Yuna ang ginawa ni Terence at tinawag itong Baldy May. Nakakatawa ito para sa kanya at hindi niya mapigil ang mapangiti. Hindi sigurado yan. Ginawa ang mga patakaran para targetin tayo, ang mga rogue cultivator na walang kapangyarihan, walang background, at ang arena mismo ay isa sa mga gumagawa ng patakaran, at mayroon itong mga pansariling interes. Ngumisi si Peter at sumagot, hindi tayo maaaring ikumpara kay Boss May. Kung gusto niya talagang makipag-ayo sa atin, wala siyang pakialam sa mga patakaran. Sa pinakamahaba, mas magiging lihim siya. Kapag nalaman siya, sisisihin niya ang lahat at matatapos na ang lahat. Kaya, hindi natin kayang masaktan ang taong iyon. Kumaibot ang mga labi ni Terence. Sigurado siyang may gusto si Peter kay Almira at wala siyang nararamdaman para kay Yuna. Kung hindi, hindi sana niya sinagot ng ganoon si Yuna. Anong ibig mong sabihin?
Sinasabi mong dapat tayong apihin hanggang mamatay ng lalaking May na yan, hindi gumanti, at karapat-dapat tayong mamatay, di ba? Sinaman siya ng tingin ni Almira at sinimulang pag-alitan. Bahagyang namula ang mukha ni Peter, at bumulong siya, alam mong hindi iyon ang ibig kong sabihin. Huwag. Bumantong hininga si Terence. Wala nang pag-asa ang lalaking ito. Magiging asawang inaapi siya sa hinaharap, at magiging huli na rin ang yugto ng kanyang buhay. Walang lunas para dyan. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Wala akong pakialam sa'yo. Sumanghel si Almira at tumalikod. Ate Wu, Terena, nakababatang kapatid na si Ford. Huwag mo siyang pansinin. Gusto sanang sabihin ni Terence na pinag-uusapan lang nila kung maghihiganti ba si Baldy May, ayos lang ba talaga na tapusin na lang nila ito ng ganoon. Matapos itong pag-isipan, napagdesisyonan niyang kalimutan na lang ito. Wala nang saysay pang sabihin pa. Maghihintay na lang siya hanggang sa talagang bumisita ito sa kanya. Saktong-sakto, dumating silang apat sa pasukan ng Eastern Business Enterprise. May mga malugod na staff sa pasukan, at mainit silang tinanggap papasok. Kahit na namimili sina Yuna at ang iba pa sa ground floor, walang nagpakita ng paghamak. Gaya ng inaasahan, may mga nakatagong sikreto ang Eastern Enterprise. Hindi nakakapagtaka na napakaganda ng kanyang negosyo at maaari pa siyang maging isa sa mga pangunahing makapangyarihan sa lungsod ng Lulang. Sa pagkakataong ito, diretso na tayo sa ikalawang palapag para tingnan ito. Pagpasok ni Yuna sa silid, ngumiti siya at sinabi sa mga bumabati na nangunguna sa kanila. Mabuti, mukhang malaki na ang napala ni Ate Wu ngayon. Binabati kita. Natigilan ng usher noong una, pagkatapos ay ngumiti siya at binati si Yuna na halatang matagal na niyang kakilala. Ano pa bang dapat I congratulate? Swerte ko lang. Ngumiti si Yuna at kumaway palm sa mga taong pamilyar sa kanya bago inakay sina Terence at ang dalawa pa paakyat sa hagdan. 7,084. Ang sarap talaga sa pakiramdam ng pagiging mayaman. Pag-akyat sa ikalawang palapag, mas kaunti na ang mga tao. Halos puno na ang unang palapag, pero napakatahimik naman ang ikalawang palapag. 10 hanggang 20 customer lang ang tahimik na pumipili ng mga kagamitan. Isa nga itong lugar kung saan puro mayayaman lang ang pumupunta. Kung mayroon kang kailangan, hayaan mo akong magpaliwanag sa iyo. May eksklusibong gabay sa pamimili sa ikalawang palapag. Nang makita niya si Yuna at ang iba pa na paparating, isang batang babae ang agad na lumapit sa kanila nang nakangiti. Ito rin ang dahilan kung bakit walang kumpiyansa ang mga taong walang pera na umakyat. Sa ilalim ng espesyal na gabay, kung pupunta sila at hindi bibili ng isang bagay, malulungkot sila. Tingnan muna natin. Medyo nakonsensya pa rin si Yuna dahil sa nakasanayan, pero pagkatapos niyang sumagot, naramdaman niyang may mali. Ano pa ba ang dapat niyang ikakonsensya? May pera na siya ngayon. Kalimutan mo na yan, agad niyang sabi. Dalhin mo muna kami para tingnan ang mga armas. Kailangan naming 4 na bumili ng tig-iisang angkop na armas. Para sa isang martial artist, ang mga armas ang pinakamahalagang katuwang. Kung pinahihintulutan ng mga kondisyon, natural lamang na sila ang may prioridad sa pagpili ng mga armas at kagamitan. Sige, sumunod kayo sa akin, 4 na kagalang-galang na panauhin. Mas lalong tumimas ang ngiti ng dalaga. Kung 4 na tao ang bibili ng mga armas ng sabay-sabay, malaking halaga iyon. Kahit na piliin nila ang pinakamurang armas, maganda pa rin iyon. Dahil ang mga armas ang pinakamahal na uri ng kagamitan, basta't mapagkasunduan, makakakuha siya ng isang mainam na komisyon. Natural lang, kailangan niyang pagsilbihan ng mas maingat sina Yuna at ang iba pa. Sumunod si Terence at casual na tumingin sa paligid. May iba't ibang uri ng kagamitan na nakadisplay, at may kaunting liwanag dito. Ang mga dekalidad na kagamitan ay talagang pambihira. Kung sina Yuna at ang dalawa pa ay may mahusay na kagamitan, magiging madali lang para sa kanila na harapin ang isang Black Spirit Spiked Armored Rhinoceros. Pagkatapos lumiko sa isang kanto, lahat ng uri ng armas ay lumitaw sa harap nilang 4. Sa ilalim ng liwanag ng mga ilaw, ang malamig na kislap ay sumilaw sa kanilang mga mata. Napalunok si Yuna. Ngayon lang siya nakakita ng ganito karaming mga dekalidad na armas. Sandali siyang nataranta.
Medyo natagalan bago siya kumalma, at sa kanya napagtanto na halos pareho lang pala ang mga kasama niya, sina Almira at Peter. Mga taga-probinsya silang lahat na hindi pa nakakakita ng mundo. Medyo nahiya si Yuna sa pag-iisip pa lang nito. Tiningnan niya ulit si Terence at nakita niyang kalmado pa rin ito, casual na tumitingin sa paligid. Bumuhos ang respeto sa puso niya. Pakiramdam niya ay talagang kakaiba ang mga tao mula sa labas. Ate Wu, itong scimitar ay katulad ng ginagamit mo. Mukhang mas bagay ito sa iyo. Subukan mo ba? Tanong niya. Hindi masyadong inisip ni Terence ang tungkol dito, at itinuro ang isang kurbadong talim na kamukha ng orihinal na sandata ni Yuna. Ibinaba ng babaeng katabi niya ang kutsilyo at maingat na iniabot ito kay Yuna, hindi nakalimutang purihin si Terence. Tunay ngang pambihira ang mga mata ng batang bayaning ito. Isa ito sa mga pinakamahusay na produkto ng aming tindahan. Orihinal itong hinulma ayon sa mga kinakailangan ng pinakamahusay na kalidad, ngunit ang huling resulta ay hindi kasiya siya. Hindi nito naabot ang pinakamahusay na kalidad, ngunit ito ay halos kapantay ng pinakamahusay na kalidad. Ito ay tiyak na pinakamahusay sa lahat ng pinakamahusay. Hehe. Hindi ko inaasahan na ang napili kong random na produkto ay magiging isang mahusay na produkto na halos kapantay ng pinakamahusay na kalidad. Mukhang napakaganda ng swerte ko ngayon. Nakangiting sabi ni Terence habang pinapanood si Yuna na binubunot ang kanyang scimitar. May kislap ng pulang ilaw at isang malamig na talim na chi ang kumalat. Magaling na talam. Hindi napigilan ni Terence ang mapasigaw sa paghanga. Isa nga itong sandatang halos kapantay ng Supreme, sa sandaling mabunot ito, ipinakita na nito ang pambihirang katangian nito. Isa ngang magaling na sable. Nagustuhan din ito ni Yuna. Inikot niya ito at tiningnan, habang ang isang kamay ay marahang hinahaplos ang talam. Ang bigat ay angkop din. Sa puntong ito, biglang tumigil si Yuna, dahil naisip niya na dahil gustong-gusto niya ang kutsilyo, mahihirapan siyang makipagtawaran. Tama, maaaring makipagtawaran ang Eastern Merchant Association, ngunit hindi naman ganoon kalaki ang saklaw nito, at magiging ganito lamang sa kaso ng malaking dami. Kung iisa lang ang produkto, kakaunti lang ang makikipagtawaran dito. Gayunpaman, nasa ikalawang palapag na sila ngayon, at hindi ordinaryo o mahusay na uri ng kagamitan ang kanilang binibili, kundi mga dekalidad na kagamitan. Mataas ang presyo ng bawat unit sa simula pa lang, at kahit na mas mura pa ito ng kaunti, malaking halaga pa rin ito para kay Yuna, na sanay sa pagiging kalkulado. Ate Wu, bakit hindi mo subukang gamitin? Hindi alam ni Terence ang iniisip ni Yuna at hinimok niya itong subukan. Sa kabilang banda, gusto muna ni Yuna na pag-usapan ang presyo. Ayaw na niyang magsalita pa matapos ang panghihikayat ni Terence, kaya ikinumpas na lang niya ito ng ilang beses at hindi na niya matiis na bitawan ito. Tila ginawa para sa kanya ang scimitar na ito. Nang iwagayway niya ito, ang lambot ng pakiramdam na parang braso niya ang gumagabay sa mga daliri niya. Kahit anong presyo. May pera ako sa bulsa ko, bilhin mo. Magkano ang scimitar na ito? Naisip ni Yuna ang 100,000 gintong sertipiko at agad siyang nakaramdam ng kumpiyansa. Ngumiti siya at tinanong ang sales girl. Dahil isa itong sandata na halos kapantay ng pinakamataas na grado, medyo mas mahal ang presyo. Ibebenta namin ang scimitar na ito sa halagang 18,000. Nanginig ang kamay ni Yuna, at muntik na niyang ihagis ang kanyang scimitar. Ano ba to? 18,000. Nang maisip niya ang 100,000 gintong sertipiko sa kanyang bulsa, tila wala na siyang gaanong kumpiyansa. Kung hahatiin nila ito ng pantay, makakakuha si Yuna ng 25,000, ngunit kung gusto niyang ibigay kay Terence ang kalahati nito, makakakuha lang siya ng mga 16,000. Hindi niya kayang bumili ng isang kurbadong espada, hindi pa kasama ang iba pang kagamitan. Mas mabuti na makipagtawaran. Umubo si Yuna at ibinalik ang kanyang scimitar sa kaluban. Nagkunwari siyang walang pakialam at sinabing, hindi naman masama ang sable, pero medyo mahal. Kung murang kagamitan lang ito, mabibili ko sana ito sa ganitong presyo, di ba? Ang pinakamurang kagamitang may pinakamataas na kalidad ay mabibili nga sa halagang 10,000 hanggang 20,000, ngunit tiyak na hindi ito isang sandata. Hindi siya ibinunyag ng dalaga at patuloy na ngumiti. Oo nga.
Gayunpaman, sulit din ang presyo ng scimitar na ito. Kung ang isang napakahalagang bisita ay bibili ng maraming armas, magkakaroon ng diskwento. Magkano ang maituturing na marami? Magkano ang makukuha kung diskwento? Mabilis na nagtanong si Yuna. Gustong-gusto niya talaga ang scimitar na ito. Kung makakamura lang sana ito, bibilhin niya sana ito ng may kapal. Kung kayong apat ay bibili ng kahit isang sandata bawat isa, ako ang magdedesisyon at bibigyan ko kayo ng 10% diskwento sa kabuoang presyo. Sumenyas ang dalaga gamit ang kanyang mga daliri, at mabilis na nagkalkula si Yuna sa kanyang puso. Ang 10% na diskwento ay maaaring mukhang hindi kalakihan, ngunit nakalaking diskwento ito. Ang scimitar pa lang ay nagkakahalaga na ng 18,000 yuan, at ang diskwento ay magiging 1,800 yuan na ang mas mura. Ang huling presyo ay 16,200 yuan. Maaari mo itong isaalang-alang. Maaari mo ba itong gawing mas mura? Hindi lang armas ang bibilhin natin, pati na rin ang iba pang kagamitan. Patuloy na nakikipagtawaran si Yuna gamit ang mentalidad ng pagiging swerte. Mabuti sana kung mas mura ito. Nakikita ko. Nagatubili sandali ang babae, saka tumango at sinabing, kung gusto mong bumili pa, pwede kitang bigyan ng kaunting diskwento, pero 12% lang ang maibibigay kong diskwento. Hindi na ako makapagbibigay ng higit pa. 7,085. Tuwang-tuwa si Yuna. Sa ganitong paraan, ang scimitar na halos kapantay ng pinakamahusay na kalidad ay magiging mas mababa sa 16,000. Pwede naman itong bilhin. Sa katunayan, ang isang normal na dekalidad na kurbadong espada ay mabibili sa halagang 4 hanggang 5,000, ngunit matapos makita ni Yuna ang kurbadong espadang ito, wala na siyang ganang tumingin sa ibang kurbadong espada. Kung nagustuhan niya, dapat niya itong bilhin. Gusto ko itong scimitar. Pumili na kayo ng sarili ninyong mga armas. Agad na nagdesisyon si Yuna at hinimok ang lahat na pumili ng kani-kanilang mga armas. Gamit ang scimitar na ito bilang modelo, hinimok ni Yuna sina Almira at Peter na pumili ng mga sandatang may katulad na kalidad. Ito ang uri ng mga sandatang halos kapantay ng pinakamahusay na kalidad. Karaniwan, hindi gaanong maraming armas sa ganitong antas, at hindi lahat ng mga ito ay angkop para sa kanila. Gayunpaman, kakaiba na mayroon pa palang mga armas sa ganitong antas ngayon. Si Almira ay dalubhasa sa mga pana at maiikling espada para sa malapitang labanan. Pumili siya ng dekalidad na natitiklop na pana. Bagamat hindi kasing husay ng scimitar ni Yuna ang kalidad nito, medyo mahal pa rin ito. Nagkakahalaga ito ng 8,000 yuan. Pagkatapos, bumili siya ng 20 palaso na nagkakahalaga ng 200 yuan bawat isa. Katumbas ito ng 12,000 yuan para sa isang set. Pagkatapos, pumili siya ng isang maikling espada na nagkakahalaga rin ng 8,000 yuan, na nangangahulugang gumamit siya ng 20,000 yuan. Gumamit si Peter ng espadang pang-isahang kamay at isang maliit na panangga sa kamay. Nagkataon na mayroon siyang angkop na set ng espada at panangga, na nagkakahalaga ng 19,000 yuan. Tila mas mahal ito kaysa sa scimitar ni Yuna, ngunit kung isa sa alang-alang na katumbas ito ng isang espada at isang panangga, medyo mura pa rin ito. Tama, ang mga taong baliw na bumili ngayon ay nakitang mura na ang lahat. Ayaw talaga ni Terence ng kahit anong armas, hindi naman siya karaniwang gumagamit ng mga armas sa labanan, at marami ring iba't ibang klase ng armas sa espasyo ng Jade. Hindi ito angkop para sa kapaligiran, pero ayos lang. Pero hindi siya binigyan ni Yuna ng pagkakataon, pinili niya ang isang punyal na kahalintulad ng kay Terence sa halagang 10,000. Ang mga ito ang pinakamagaganda sa lahat, at ang kabuoang presyo ng apat na armas ay 67,000 yuan bago ang diskwento. Kung isa itong normal na kalidad ng armas, hindi ito aabot sa 20,000, ngunit naramdaman ni Terence na dapat siyang bumili ng isa na mahusay. Ang isang mahusay na armas ay maaaring magpataas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban ng malaki, at dahil madaling dumating ang pera, ituturing na lang niya ito bilang regalo mula kay Baldy May. Matapos pumili ng sandata na gagamitin, hinailan ng tuwang-tuwa na si Yuna si Almira at nagpatuloy sa paghahanap ng iba pang kagamitan. Mga baluti, bracer, sapatos, pantapal, at iba pa. Mayroon ding mga espesyal na pagkain na ginagamit upang patatagin ang katawan. Ang pamimili pala ay isang likas na kasanayan para sa mga kababaihan.
Isinama ng dalabawangtang babae sina Terence at Peter upang isa-isang subukan ang mga kagamitan, at inabot sila ng halos 2 hanggang 3 oras bago nila nabili ang lahat ng kanilang kailangan. Hindi nawala ng pasensya ang dalaga, nanatili ang ngiti sa kanyang mukha ng sumunod na ilang oras, at nagtaka pa si Terence kung bakit hindi nanginginig ang kanyang mukha. Pagkatapos ng huling kalkulasyon, umabot na sa 99,900 yuan ang halaga pagkatapos ng diskwento. Unti-unting nawala ang ngiti ni Yuna. Hindi napigilan ni Terence na mapasigaw sa pilak na papel na parang bumalik na siya sa dati niyang kalagayan matapos ang makapal na tambak ng mga gintong papel. Gayunpaman, nagastos ng maayos ang pera. Bukod kay Terence, ang tatlo pa ay armado ng mga dekalidad na kagamitan. Ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban at kaligtasan ay nasa isang mas mataas na antas kumpara noong bago sila pumasok sa tindahan. Talagang mas malakas sila ng ilang beses. Ayaw ni Terence ng kahit anong kagamitan maliban sa punyal. Nakakatawa, ang pagkawala ng bisa ng kanyang sinaunang espiritu ang pinakamahusay na paraan para iligtas ang kanyang buhay, at ang paggamit ng kagamitan para protektahan ito ay magiging isang pasanin. Kuya Ford. Ito. Tiyak na ibabalik namin sa iyo ang pera mo sa hinaharap. Ituring mo na lang ito na parang nagpapahiram ka sa amin ng pera. Tiningnan ni Yuna ang natitirang silver note sa kanyang kamay, nahihirapang magsalita. Sabi niya ibibigay niya kay Terence ang kalahati ng bonus, pero anong nangyari? Bukod sa isang punyal, wala nang iba. Ayos lang. Hindi ko naman kailangan ng pera. Ate Wu, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Ngumiti si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay, hindi ito pinansin. Nang makaalis na silang apat sa silangang Enterprise, tuluyan ng dumilim ang kalangitan. Halos wala na ang mga naglalakad sa mga kalye, at karamihan sa mga tindahan ay nagsara na. Ano nang gagawin natin ngayon? Nagugutom na ako. Hinimas ni Almira ang kanyang tiyan at malungkot na sinabi, natatakot akong hindi madaling makahanap ng pagkain. Matapos mawala ang kasabikan sa pamimili, naging lubos na halata ang gutom. Dati, ang kaunting gutom ay hindi kayang pigilan ang sigla ng pamimili. Maghanap muna tayo ng matutuluyan. Baka makapaghanda ng pagkain ang may-ari ng bahay tuluyan. Wala ring magawa si Yuna. Pumunta muna siya sa high-stage fighting arena bago kumain. Matapos mamili ng halos 6 na oras, talagang gutom, pagod, at panghihina na ang kanyang katawan. Kaya naman, humarap silang apat at naghanap ng matutuluyan. Bagamat matagal na silang naninirahan sa lungsod ng Luleng, wala pa rin silang permanenteng ari-arian, pangunahin na dahil wala silang perang pambili. Kaya naman, sa panahon ng pagsasaayos, silang tatlo ay umuupo lamang ng isang maliit na patio para matirahan ng panandalian. Kapag lumabas sila para sa isang pakikipagsapalaran, ibinabalik nila ang bahay para makatipid. Sa pagkakataong ito, bumalik siya upang maghanap ng mauupahan matapos ang ilang simpleng pagkukumpuni at pagbili ng mga kagamitan. Hindi niya inaasahan ang napakaraming mangyayari. Ngayon, isang tuluyan na lamang ang kanyang matutuluyan. Mabuti na lang at medyo mataong lugar ang lugar na ito, at maraming mga bahay tuluyan. Pagkatapos lumiko sa dalawang kanto, isang bahay tuluyan ang lumitaw sa harap nila. Sa oras na ito, wala siyang dapat maging mapili. Basta't nakakapagpahinga siya, ayos lang sa kanya ang kahit ano. Pare, kumuha ka naman ng ilang premium na kwarto. Kung may pagkain, pwede ka bang kumuha kahit kaunti lang? Kumatok si Yuna sa pinto at casual na nagtanong. Sige, gusto mo ba ng 4 na kwarto? 30 bawat kwarto, hindi kasama ang pagkain at alak. Medyo inaantok na ang waiter, kaya instinctively niyang sinabi ang presyo. Natigilan si Yuna. Habang iniisip ang perang pilak na naiwan sa kanyang bulsa, gusto na sana niyang bumalik at sabihin sa kanyang mga kasama, "Wan, matulog na tayo sa kalye. Etong ina to, paano naging ganito kamahal? Hindi na kailangan ng 4 na kwarto, 2 superior room lang ang sapat na." Nahihiya pa rin si Yuna para tumalikod at matulog sa kalye, ngunit nagsimula siyang magkalkula sa kanyang puso. Ilang pagkain kaya ang sapat para sa natitirang pera? Mukhang kailangan niyang lumabas ng lungsod para ipagpatuloy ang pangangaso bukas. Sayang kung hindi niya gagamitin ang kanyang mga dekalidad na kagamitan. Nagkataon lang na naiwasan niya ang anumang posibleng paghihiganti mula kay Baldy May. Pagbalik niya mula sa pangangaso, maaaring humupa na ang ulan at maaliwalas na ang langit.
Sa tingin ko hindi angkop na tumira ako kasama kayo. Biglang nasabi ni Peter. Nakatuon sa kanya ang mga tingin ni Yuna, Almira, at Terence, at agad na bumalik sa kanyang katinoan si Peter, isang nakakailang na ekspresyon sa kanyang mukha. Anong iniisip mo? Kung alam mong hindi angkop, inaasahan mo bang iimbitahin ka naming tumira sa amin? Tinaas ni Almira ang kanyang kilay at tumingin sa kanya ng may mapanghamak na ekspresyon. Siyempre, titira ka kasama si Ford. Huwag mong subukang mag-isip ng nakakatawa buong araw. Hindi. Wala akong anumang maling ideya. Namula ang mukha ni Peter. Talagang nagawan siya ng mali. 786. Hindi niya lang talaga sinasadyang makasama si Terence plus, ang konsepto ng isang pangkat na binubuo ng 3 tao ay nasa kanyang isipan, kaya natural lang na naisip niya na dapat siyang makasama sina Yuna at Almira, at si Terence, na isang tagalabas, ay isang individual lamang. Sige, sige. Ang pagpapaliwanag ay isang pagtatakip lamang. Naiintindihan naming lahat. Inilagay ni Terence ang braso niya sa balikat ni Peter na parang magkaibigan sila. Nasaan ang kwarto? Dalhin mo kami doon. Medyo nabalisa si Peter, iniisip, ano ba ang naiintindihan ninyo? Pero wala siyang masabi ngayong hinihikayat na siya ni Terence, ang paliwanag na iyon ay isa lang pagtatakip. May katuturan naman. Mukhang maganda ang relasyon ni na Kuya Ford at Mira. Tuwang-tuwa si Yuna habang pinapanood sina Terence at Peter na paakyat sa hagdan habang nakayakap sa isa't isa. Naisip niya na mas malaki ang tsansa ng magkapatid na Ford na manatili sa koponan sa ganitong paraan. Kung tutuusin, dati nang nagpapakita ng puot si Peter kay Terence, at ngayong ay nalalayan na siya ni Terence, tila natanggal na ng husto ang mga hinanakit sa puso niya. May likas na ugali si Ford na nagpaparamdam sa mga tao na malapit sa kanya. Marahil ay naramdaman ito ni Peter at sinimulang tanggapin si Ford. Tumango si Almira bilang pagsang-ayon at sinabi sa seryosong tono, sa tingin ko ay pareho kami ng ugali, kaya gusto ako ng lahat. Oo, ikaw ang pinakagusto ng lahat. Hajejek ni Yuna at niyakap ang balingkinitang baywang ni Almira. Lalo na ako. Mira, huwag kang magpakasal sa hinaharap. Kahit magpakasal ka pa, kailangan mo akong pakasalan. Siyempre, wala akong papakasalan kundi ang kapatid ko lang. Tumawa rin si Almira. Akala ni Terence ay hindi ito maaaring totoo, hindi ba? Kung totoo iyon, gaano kaya kaawa-awa si Peter? Kaya't sinilip niya si Peter ng may kaunting awa, ngunit nakita niyang hindi ito pinansin ni Peter, malamang dahil matagal na itong sanay sa panunukso ng dalawa niyang hindi karapat-dapat na kasamahan sa koponan. Gaya ng inaasahan, nagbibiro lang siya. Kung hindi, si Peter ay maaari na lamang niya maging matalik na kaibigan habang buhay. 4 kong bisita, kontento na ba kayo sa dalawang magkatabing kwartong ito? Sa wakas ay nagising na ang inaantok na trabahador pagkatapos umakyat sa taas, at binuksan niya ang 2 silid para makita ni Terence at ng iba pa. Wala nang ibang gusto si Yuna kundi ang matulog sa kalye ngayon. Hanggat makatulog siya, tiyak na wala siyang anumang pagtutol. Kung hindi dahil kay Terence, malamang hindi na sana niya kailangang matulog sa kamalig ng kahoy na may 100 perang pilak na lang ang natitira. Naubos na nila ang lahat ng bahagi ni Terence, at hindi napigilan ni Yuna ang sarili na yayain si Terence na matulog sa kamalig ng kahoy, kailangan niyang magngingit-ngit at ibigay ang lahat. Walang problema, kukunin ko itong 2 ito. Hindi mapili si Terence at basta na lang pumili ng kwarto. Hinailan niya si Peter papasok at umorder, pakidala po kayo ng simpleng pagkain sa lalong madaling panahon. Magpapahinga muna kami pagkatapos kumain. Sagot ng waiter at agad na tumalikod para bumaba para maghanda ng pagkain. Ate Wu, Ate Mira, magpahinga muna kayo. Kakain tayo mamaya. Kumaway si Terence sa mga babae at pumasok sa silid. Ang tinatawag na silid sa itaas ay hindi naman ganoon karangyan, ngunit medyo mas maluwang ito na may maliit na sala at 2 silid na may 2 kama. Hindi kailangang magsama ni Terence ng kama si Peter. Ford, matulog ka sa silid sa labas. Huwag kang pumasok at istorbohin ako. Sabi niya. Isinara ni Peter ang pinto at malungkot na tiningnan si Terence habang inaayos ang mga kwarto, isa pa, hindi kita kilala. Huwag mo akong ilalagay sa balikat mo sa hinaharap. Sa katunayan, ang silid sa labas ay formal na tinatawag na silid ng katulong, at ang silid sa loob ay silid ng Panginoon.
Upang mapaglingkuran ng maginhawa ang Panginoon, ang mga katulong ay nakatayo sa labas ng pinto anumang oras. Sa inn, tanging ang mga superior room lang ang may ganitong layout. Ang mga general room naman ay single rooms. Walang pakialam si Terence habang nakaupo sa kama, walang problema. Pero kahit ano paman, magkakasama pa rin tayo na magkasamang lumaban. Ngayon, halos hindi na natin masasabing magkasama tayong dumaan sa buhay at kamatayan. Hindi ba't maituturing na malapit na ang sitwasyon? Hindi. Malamig na sagot ni Peter at pumasok sa silid. Wala akong espesyal na nararamdaman para kay Ate Mira, kailangan pa ba akong pagselusan ng ganito? Ngumiti si Terence ng mapangasar at nagkibit balikat. Kung talagang gusto mo si Ate Mira, dapat ay umamin ka na sa kanya. Sino? Sino? Sino ang nagseselos? Huwag kang masyadong mag-isip. Biglang namula ang mukha ni Peter, at nauutal siyang magsalita, Hindi. Hindi ko gusto. Natawa si Terence sa sarili, iniisip na medyo interesante si Peter. Maganda ang mood niya matapos siyang asarin. Sa tingin mo ba bulag kami? Hindi ko nga masabi na may gusto ka kay Ate Mira. Aba, baka hindi alam ni Ate Mira mismo. Karaniwang medyo walang pakialam si Almira. Marahil ay hindi niya talaga napansin ang magandang impresyon sa kanya ni Peter. Pero inisip ni Terence na hindi iyon posible, kahit gaano pa kabukas ang isang babae, mas sensitibo pa rin siya kaysa sa isang lalaki. Kung hindi interesado si Almira kay Peter, sinasadya niyang magkunwaring hindi niya alam. Kung interesado siya, malamang ay hinihintay niya ang pag-amin ni Peter. Hindi naman sa hahayaan niyang si Almira ang unang magsalita, at hindi ba't pagtatawanan siya ni Yuna habang buhay. Maganda ang impresyon ni Terence kay Almira, pero kung tungkol kay Peter. Wala naman talaga siyang pakialam, pero kung pwede niya itong sunduin, gagawin niya. Kalokohan. Ayokong makipag-usap sa'yo ng walang katuturan. Kinalma ni Peter ang sarili, ang kanyang mukha ay namumula pa rin na parang dugo. Kalmadong sabi niya at pumasok sa silid. Kailangan mo ba ng tulong ko para habulin si Ate Mira? Pangako, makukuha mo ang kagandahan. Nakangiting sabi ni Terence. Nakapatong na ang isang paa ni Peter sa silid, ngunit agad niya itong inatras nang marinig ang mga salita ni Terence, at lumapit sa tabi ni Terence. Kuya Linford, magkakapatid tayong lahat. Sa hinaharap, ang mga problema mo ay problema ko rin. Dapat tayong maging mas malapit. Ang ngiti ni Peter ay kasing liwanag ng bulaklak ng peach habang naupo sa tabi ni Terence at tinapik ang kama, hindi masyadong komportable ang kama na ito. Kuya Linford, siguradong hindi ka sanay matulog dito. Matutulog ako sa labas at pwede ka naman sa loob. Sanay na ako sa hangin at sa hangin, kontento na ako sa kama na matutulugan ko. Ang biglaang pagbabago ng ugali ay talagang ikinagulat ni Terence, naisip niya na kahit papaano ay mas magiging mahinahon ito. Ayos lang din yan. Wala akong pakialam. Kung gusto ni Kuya Che na manatili sa silid sa labas, papasok ako at magpapahinga. Casual na tumango si Terence at pumasok. Natigilan si Peter sa nakangiting mukha. Anong nangyari sa pagtulong? At ang paraan? Hindi ba dapat ay magsalita man lang siya ng kahit kaunti? Nang makitang papasok na talaga si Terence, isinantabi ni Peter ang lahat at walang hiyang ngumiti, Kuya Linford, tungkol dyan. Tungkol sa pinag-usapan natin kanina. Ano? Si Ate Mira ang tinutukoy mo, di ba? Nagbibiro lang ako, si Ate Mira ang may karapatang magdesisyon para sa ganitong bagay. Isang araw ko pa lang siyang kilala at wala akong alam tungkol sa kanya, paano ko siya maaapektuhan sa desisyon niya. Maliwanag ang ngiti ni Terence, na nagpapakita ng kanyang mapuputing ngipin. 7,087. Malapit na matapos ang pang-aasar kay Peter. Maganda ang mood ko, pero hindi ko pwedeng masyadong galitin si Peter. Tutal, kailangan ko pa rin siyang ipagpatuloy sa pang-aasar sa hinaharap. Natulala si Peter, at unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Minura niya ang sarili sa kanyang puso dahil sa labis na pagkahumaling. Paano niya paniniwalaan ang kalokohan ng batang ito? At alam pa nga ng batang ito ang nasa isip niya. Kalokohan talaga ito. O dapat ko na lang siyang patayin?
Gayunpaman, tila hindi siya ang katapat ni Ford. Lalo na't magaling ang batang ito sa pagpatay. Kahit na pagpatay pa nga, mataas pa rin ang posibilidad na mapatay siya pabalik. Ford. Bago ka lang dito, kaya dapat masanay ka na sa iba't ibang kapaligiran sa ating sub-isla. Walang ekspresyong tumayo si Peter at hinayla si Terence paatras, napag-isipan ko na. Kung hahayaan kitang matulog ng masyadong komportable, makakasama lang ito sa iyo. Mas makabubuti para sa iyo na manatili sa labas. Manatiling alerto. Magiging napakagandang karanasan ito para sa iyo sa hinaharap. Sige, kahit ano pa ang sabihin mo, Kuya Chen. Natawa si Terence sa sarili. Hindi niya inakalang si Peter, na mukhang may edad na, ay magkakaroon ng malabata na katangian. Kalimutan mo na yan, mas mabuting huwag mo na siyang guluhin ngayon. Kung hindi, kung talagang saysubog siya, mahihirapan din sina Yuna at Almira. Hindi nagtagal pagkatapos ng maikling pangyayari, dumating ang waiter para ipaalam sa kanila na handa na ang pagkain. Dahil wala nang masyadong sangkap na natira, isa lamang itong simpleng pagkain na makakabusog sa kanilang mga tiyan ngunit hindi gaanong masarap. Pumunta si Terence sa katabing bahay para tawagin ang dalawang bagahe para sa hapunan, na hindi pa rin napapansin ni Peter, na parang may utang sa kanya ng milyon-milyon at hindi nagbayad. Kung babalikan natin ng kaunti, natanggap ni Boss May ang real-time na ulat pagkatapos makapasok ang apat sa inn. Sa hotel ka titira. Sigurado ka bang halos lahat ng pera nila ay nagastos na nila sa Eastern Enterprise? Hindi natuwa si Boss May na nanalo si Terence at ang iba pa ng 100,000 nang walang dahilan, gusto niyang mabawi ang pera, at gusto rin niyang turuan ng leksyon sina Terence at ang iba pa. Ngayong alam na niyang nagastos na ang pera, hindi na mabanggit ang hinaing sa puso niya. Oo. Mapapatunayan ng tauhan na ito na wala silang gaanong pera sa ngayon, at malamang medyo kapos ang kanilang mga bahay tuluyan. Yumuko ang isang lalaking nakaitim at magalang na nagulat kay Boss May, bumili silang 4 ng mga dekalidad na kagamitan, at ang ilan sa kanila ay halos dekalidad na, kaya mas mataas ang kanilang mga gastusin. Alam ko na. Hanapin mo agad ang Shadow Hunter team at ilipat ang 4 sa kanila sa inn para agawin lahat ng kanilang kagamitan. Pera ko lang ito. Kahit bilhin ko pa ito at ibenta bilang mga segunda manong gamit, mababawi ko pa rin ang ilan sa mga natalo ko. Uminom si Boss May ng isang baso ng inuming Scarlet, ibinaba ang baso, at ikinumpas ang kanyang kamay. Huwag kang pumatay ng kahit sino, pilayin mo lang sila. Pagkatapos, ipaalam mo kina Biden at Boyka at hayaan silang magdesisyon kung ano ang gagawin. Hindi pinapayagang magsagawa ng aksyon ng pribado sa lungsod ng Lulang. Bagamat nagmula rin si Boss May sa isang pribilehiyadong uri, sinikap niyang huwag lumampas sa hangganan. Hanggat walang buhay na mawawala, hindi ito seseryosohin ng mga malalaking tao sa itaas. Hindi pa rin sapat ang lakas niya. Malamig na sumanghel si Boss May sa kanyang puso. Kinuha niya ang tasa na napuno na at ininom itong muli. Balang araw, ako ang magdedesisyon sa lungsod ng Lulang. Nagpaalam ang lalaking nakaitim at umalis upang ipaalam sa pangkat ng pangangaso ng anino. Ito ay isang madilim na puwersa sa ilalim ni Boss May. Hindi gaanong marami ang mga miyembro, mga 12 na lamang. Sila ay karaniwang binubuo ng mga half-step Golden Core Masters at kabilang sa lubos na piling tao. Sa katunayan, si Biden ay isa sa mga miyembro ng Shadow Hunting Team. Gayunpaman, kadalasan ay hindi niya ipinakikilala ang kanyang pagkakakilanlan bilang miyembro ng team at nagpapakita lamang bilang isang ordinaryong nasasakupan ni Boss May. Ang pagpapadala ng 4 na miyembro ng sabay-sabay ay isang senyales na mas binibigyang pansin ni Boss May si Terence at ang iba pa. Kung tutuusin, mas magaling magtulungan ang mga Shadow Hunter, at silang 4 ay mas malakas kaysa sa 4 na taong nagtatrabaho ng mag-isa. Madilim ang gabi at mataas ang buwan sa kalangitan. Natapos na ni Terence at ng iba pa ang kanilang pagkain at bumalik sa kani-kanilang mga kwarto upang magpahinga. Sa oras na ito, 4 na itim na anino ang tahimik na pumasok sa bahay tuluyan, diretsyong patungo sa 2 kwarto kung saan naroon sina Terence at ang iba pa. Halatang alam na nila ang tungkol sa pag-check-in ni Terence at ng kanyang grupo.
Nang makalapit sila, palihim na lumapit ang isa sa kanila sa kwarto ni Yuna at Almira habang ang tatlo naman ay pumasok sa kwarto ni Terence. Hindi na kailangang magtanong pa, nakuha na ng mga Shadow Hunter ang atensyon ng mga Shadow Hunter dahil sa ipinakitang performance ni Terence sa arena, at plano nilang magtulungan laban sa kanya. Kung hindi lang dahil sa napakaraming tao na magdudulot ng hindi kinakailangang gulo, mas marami pa sana ang ipinadala ni Boss May. 4 na tao lang ang limitasyon. Tahimik na bumukas ang pinto ng kwarto ni Terence at Peter, at palihim na pumasok ang tatlo sa sala na parang mga multo. Hindi naapektuhan ng madilim na kapaligiran ang kanilang paningin. Walang anumang pagbati o interaksyon, silang tatlo ay nagkalat ng pamilyar at pamwesto sa pinakamagandang posisyon. Pagkatapos, isa sa kanila ang biglang pumasok sa silid tulugan at itinaas ang kanyang kamay upang bunutin ang maikling kutsilyo na dala niya. Ang talim ng punyal na ito ay kasing itim ng tinte at hindi kayang mag-reflect ng anumang liwanag. Sa dilim, halos hindi ito nakikita. Kahit na may magmulat ng kanilang mga mata at tumingin dito, maaaring hindi nila ito mapansin. Ang utos ni Boss May ay bawiin ang mga kagamitang may mataas na kalidad at pilayin ang grupo ni Terence, ngunit hindi ang patayin ang mga ito. Kaya naman, nang pumasok ang taong ito sa panlabas na silid, direkta niyang hiniwa ang mga binti ng kama, naghahandang putulin ang isa sa mga binti ng taong nasa kama. Gayunpaman, nang mahulog ang maikling kutsilyo, tanging malambot na dampi lamang ang nadama. Walang naramdamang paghiwa ng talim sa laman. Hindi maganda. Nagbabantay ang kabilang panig. Nabigla ang lalaki at nais sanang babalaan ang kanyang mga kasama, ngunit nakaramdam siya ng bahagyang kirot sa likod ng kanyang leeg at agad na bumagsak sa lupa, pansamantalang nawala ng malay. Lumitaw si Terence sa likuran niya na parang multo at hinawakan ang kwelyo ng lalaki bago marahang inihagis ito sa kama. Pagkatapos ay ginawa niya ang kanyang mga hakbang na parang paro-paro at agad na lumitaw sa sala. Tahimik ang buong proseso, ang dalawang tao sa labas ay nakaalerto, handang-handa para sa backup, ngunit hindi pa rin nila napansin ang biglaang paglitaw ni Terence. Hinawakan ni Terence ang kanyang bagong bailang dekalidad na punyal ng pabaligtad at mabilis na hinaampas ang isa sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Dumulas ang dulo ng talim sa leeg ng lalaki, at agad na bumulwak ang dugo. Kung tungkol naman sa taong nagpasimula ng gulo, tumabi na siya sa ibang tao. Noon lang biglang napagtanto ng huling miyembro ng Shadow Hunter team na dumating na pala ang kalaban sa tabi niya. Parang bagyong binalot ng mga itim na puso ang kanyang katawan. Hindi niya nilayo na saktan ang kalaban, kundi protektahan ang kanyang sarili. Tunay ngang hindi madaling basagin ang depensa ng isang half-step Jindan Master gamit ang lahat ng kanyang lakas. Bukod dito, ang momentum ay lubhang kamangha-mangha, nakatumbas ng pagpapadala ng senyales sa huling kasama sa labas. Kung naging maayos lang sana ang operasyon, gugustuhin sana nilang pumunta at umalis ng tahimik at kunin ang isang tambak ng mga dekalidad na kagamitan ng hindi inaabisuhan ang sinumang hindi kaugnay na tauhan. Gayunpaman, malinaw na hindi nila makakamit ang layuning ito ngayon. 788. Malamig na tumawa si Terence at hindi pinansin ang depensa ng kanyang kalaban. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto. Mag-ingat ka kay Peter. Agad na napagtanto ng mga miyembro ng Shadow Hunter team na nasa buong depensa na tinutulungan nila ang kanilang target, kaya agad nilang pinaalalahanan ang kanilang mga kasama. Nakakalungkot na ang huling miyembro ng Shadow Hunter team ay mabilis na tumugon. Matapos maramdaman ang labanan sa silid, agad niyang isinuko ang kanyang plano na salakayin ang silid ni Yuna at sumugod sa silid ni Terence na parang kidlat. Sa oras na ito, nakasandal na sa pader ang likod ni Terence, at hindi pa lumalabas ang babala. Kumislap ang malamig na kislap ng dekalidad na punyal at nahuli ang babala. Bahagyang nanigas ang katawan ng miyembro ng pangkat ng Shadow Hunter na sumugod, ngunit hindi tumigil ang kanyang momentum. Natambo lamang siya sa lupa pagkatapos ng ilang hakbang. Pagkasabi pa lang noon ng ganap na nagtatanggol na manggagawa, alam niyang huli na ang lahat. Sa isang iglap, hindi na niya piniling sumugod para tumulong, sa halip ay tumalikod siya at tumakbo papasok sa kwarto. Matagal bago na ilarawan ang lahat ng ito, ngunit nangyari pala ito sa loob lamang ng ilang segundo.
Ang palihim na pag-atake ni Terence ay parang pagtalo ng kuneho at pagkatumba ng falcon, na agad na ikinamatay ng dalawa at isa ang nawala ng malay. Ang huli ay hindi na isang banta. Nagkataon lang na si Peter, na nakarinig ng galaw, ay nagbukas ng pinto dala ang isang bagong bailang maikling espada. Ang kanyang reaksyon ay hindi kasing bilis ng mga miyembro ng Shadow Hunting Team, ngunit hindi rin ito masyadong mabagal, ngunit napakasama ng tiyempo. Ang huling taong sumugod sa kwarto ay biglang dumaan kay Peter bago pa siya makapag-react. Ang itim na punyal ay inilagay sa leeg ni Peter. Bahagyang hiniwa ng malamig na talim ang kanyang balat, at ilang patak ng dugo ang lumabas. Tumigil ka. Kung hindi, papatayin ko siya. Mahinahong babala ng lalaki nang makita niyang sumusunod sa kanya si Terence, nagtatago sa likod ni Peter. Sinubukan na nilang palakihin ang lakas ni Terence, pero minamaliit pa rin nila ito ng husto. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong magtulungan ang apat bago sila isa-isang natalo. Nakakahiya ang pagkatalo nila, at minaliit niya ang kakayahan ni Terence sa pakikipaglaban. Sa katunayan, ang tagumpay ni Terence ay kadalasang dahil sa kanyang mga sorpresang atake, sa kanyang desisyon na baguhin ang kanyang mga taktika, at iba pa. Naging kapaki-pakinabang ang mga pamamaraan ng pagpatay na natutunan niya mula sa kanyang Panginoon na si Malcolm, sa sekular na mundo. Gayunpaman, kung aatake siya ng harapan habang ang kalaban ay nagtatanggol ng buong lakas, hindi siya madaling mapapatay ni Terence maliban kung gagamitin niya ang kanyang banal na sentido. Halimbawa, ang mga miyembro ng Shadow Hunter Team na nasa buong depensa kanina lang, si Terence ay nahirapan na atakehin sila. Sa huli, kung wala ang tunay na chi, ang kanyang pisikal na lakas sa pakikipaglaban ay masyadong mahina. Nagkakamali ka siguro. Hindi ko siya kilala, kaya wala akong pakialam kung papatayin mo siya o hindi. Casual na sinindihan ni Terence ang lampara at sinabing, dapat alam mo na ngayon ko lang sila nakilala, di ba? Sa ilalim ng liwanag, medyo namutla ang mukha ni Peter. Sa katunayan, sa kanyang lakas, kahit hindi siya kayang tapatan ng Shadow Hunting Team, hindi naman malaking problema para sa kanya ang makatiis ng ilang galaw. Hindi niya inaasahan na sa isang sandali ng kapabayaan ay magiging dahilan upang siya ay mabihag. Ang pinakamapot na tao ay si Ford. Wala man lang siyang pakialam sa kaligtasan ng isang bihag na tulad niya. Nakakabaliw talaga ito. Huwag kang magpanggap na relax. Wala akong pakialam kung ngayon ka lang nagkakilala o hindi. Karelasyon mo ang lalaking ito, di ba? Ang miyembro ng pangkat ng Shadow Hunter na nagtatago sa likod ni Peter ay may itim na maskara sa mukha, ngunit kumurap ang kanyang mga mata, hindi siya sigurado sa relasyon ni Terence at Peter. Takot na siya kay Terence, at kung hindi kayang takutin ni Peter ang kalaban niya, baka hindi siya makatakas ngayon. Ang teknik sa paggalaw ni Terence ay mas mataas kaysa sa kanya, at hindi siya makatakas kahit gustuhin pa niya. Masyado kang walang kwenta. Kung gusto mo siyang patayin, bilasan mo at patayin mo siya. Huwag mong sayangin ang oras. Pinaikot ni Terence ang dekalidad na punyal sa kanyang kamay, walang pakialam ang kanyang mukha. Sige, may kasama ka pa na hindi papatay. Papatayin ko muna siya, sabi niya. Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, sumugod si Terence sa kama at sinaksak ang punyal sa likod ng lalaki. Bahagyang natigilan ang lalaki at tumigil sa paggalaw. Namutla ang maliit na mukha ni Peter. Hindi maliit na bagay ang pagkabiglang ito, at agad siyang sumigaw, Ford, kahit hindi kita kasando, hindi mo naman ako kailangang patayin gamit ang hiniram na kutsilyo, di ba? Mula sa pananaw ni Peter, hindi nagatubiling patayin ni Terence ang kasama ng kabilang panig. Wala siyang balak na palitan ang bihag. Halata na gustong samantalahin ni Terence ang pagkakataong ito para patayin siya. Sa katunayan, ang tunay na dahilan kung bakit naging ganoon kay terminado si Terence ay para protektahan si Peter. Habang tumatagal, habang nag-aarte siyang parang wala siyang pakialam sa buhay at kamatayan ni Peter, lalo lang gumagaan ang bigat ni Peter sa puso ng kalaban. Nang maramdaman ng kaaway na hindi mahalaga ang pagpatay kay Peter, katumbas na rin ito ng pagliligtas ng kanyang buhay. Mira, sino ka? Bilasan mo siya. Sa sandaling iyon, narinig ni Yuna at Almira ang kaguluhan at nagmadaling lumapit upang tumulong. Nang makita nilang banihag si Peter, agad silang sumigaw sa gulat. Tutal, sila ay mga kasama na magkasamang dumaan sa buhay at kamatayan.
Imposible para sa kanya na manatiling walang pakialam. Napangiti ng mapait si Terence sa sarili, dumating sila sa hindi magandang panahon. Halos masira ang kawalang halaga ni Peter na pinaghirapan niyang likhain. Hahaha, bitawan mo siya. Paano naging ganoon kadali? Tumawa ng mahina ang lalaking nakaitim na maskara. Wala talaga siyang lakas ng loob na harapin si Terence ng mag-isa, pero dahil nandito sina Yuna at Almira, may mga taong nagpapahalaga sa mga bihag, at may tiwala siya sa sarili. Ano ang gusto mo? Gumuhit ka ng linya. Hindi hinugot ni Almira ang kanyang pana at mga palaso. Sa halip, itinaas niya ang kanyang maikling espada at sinabi sa malalim na boses, kung maglalakas loob kang saktan si Peter, ipinapangako kung hindi ka aalis sa lugar na ito ng buhay. Bagamat eksperto ang kabilang panig na kalahating hakbang lang patungo sa Golden Core Stage, si Almira ay may pana at palaso na halos kapantay ng Supreme Grade, kaya hindi magiging mahirap para sa kanya na patayin ang kabilang panig bago ito makatakas. Talagang tinakot mo ako ng husto. Sige, hindi na ako mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa iyo. Itapon mo na lahat ng kagamitan mo. Ngayon, pera lang ang gusto ko, pero nawalan ako ng 3 kapatid. Kung gusto mong mabuhay ang kasama mo, ipagpalit mo na lang lahat ng kagamitan mo. Nag-atubili sina Yuna at Almira. Hindi naman sa nag-aatubiling bumili ng bagong kagamitan, pero para sa kanila, mas mahalaga ang kanilang mga kasama kaysa sa kagamitan. Ang problema ay kung talagang ibababa nila ang lahat ng kanilang kagamitan, ang kanilang lakas ay agad na bababa ng ilang antas, at hindi na sila magiging banta sa kanilang mga kalaban. Sa oras na iyon, sila ay nasa awa ng iba. Hindi lamang nila may iligtas si Peter, kundi mawawalan din sila ng buhay. Anong problema? Hindi mo kaya? O sa tingin mo ba ay hindi sulit ang halagang ito para sa kasama mo? Tumawa ng kakaiba ang lalaking nakaitim na bandana at sinabi sa tainga ni Peter, "Brat, naaawa talaga ako sa'yo. Ngayon nakikita mo na ang tunay na mukha ng sinasabi mong kasama mo, di ba?" Nakabawi na si Peter ng kanyang kahinahunan nang magsalita si Almira. Kontento na siya na ang taong gusto niya ay humakbang papalapit para iligtas siya. Nang marinig niya ang pang-aasar ng kalaban, agad siyang ngumisi. 7,089. Kung gusto mong pumatay, pumatay ka. Bakit ang dami mong sinasabing kalokohan? Huwag mo akong alalahanin, ano ang mahalaga sa isang taong namamatay. Basta't kaya kong patayin ang aking kaaway at makaganti, iyon lang ang mahalaga. Matuwid na sabi ni Peter, pakiramdam niya ay umangat ang imahe niya. Nasira ang kapaligiran dahil sa biglaang mga salita ni Terence. Pati ang bihag ay hinihiling sa iyo na patayin siya. Gawin mo na ngayon din. Pinaikot-ikot ni Terence ang dekalidad na punyal sa pagitan ng kanyang mga daliri habang tamad na naglalakad palapit. Kung hindi ka maglalakas loob na kumilos, ayos lang sa akin na tumulong. Kapatid na Ford. Paano mo nasabi ang mga bagay na iyan? Kapatid namin si Peter. Nagulat si Yuna at mabilis na pinigilan si Terence sa pagpapatuloy. Huwag mo silang tingnan, ngayon ko lang sila nakilala, at hindi ko sila kilala. Bilisan mo at patayin mo ang bihag, pagkatapos ay hayaan mong patayin kita. Kung mas maaga tayong matatapos, mas makakatulog tayo bago magbukang liwayway. Umiwas si Terence at naglagay ng distansya sa pagitan niya at ni Yuna, sinusubukang ipakita na hindi sila kakampi. Sinusubukan niyang putulin ang kanilang relasyon para mag-alangan ang kalaban. Sa katunayan, kung matalino ang lalaki, nahalata niya ang pagkukunwari ni Terence. Kung wala talaga siyang pakialam sa buhay at kamatayan ni Peter, bakit pa niya kailangang magsalita ng ganito? Bakit hindi na lang siya lumapit at gawin ito ng direkta? Nagbago na ang isip ko. Kung gusto mong mabuhay ang mga kasama mo, patayin mo ang batang ito at ipagpalit mo siya sa prende na nasa kamay ko. Naisip ng lalaking nakamaskara na may naisip siyang magandang ideya, at medyo ipinagmalaki niya ito. Kung kaya nilang patayin ang mga kalaban sa harap nila, wala nang saysay kahit mamatay pa sila. Tutal, panloob na alitan ito ng kabilang panig, at hindi sila maaaring sisihin dito. Gayunpaman, ang mga bangkay ng kanyang 3 kasama ay naging problema. Kung mag-iimbestiga sila, mas madaling matuklasan ang kanilang mga pagkakakilanlan. Tila kailangan niyang humanap ng paraan upang sirain ang mga bangkay at maalis ang lahat ng bakas. Naisip ni Terence, kung sinabi mo sa akin kanina na pwede mo akong gamitin bilang kapalit ni Peter, itinali ko na sana ang mga kamay ko at inihatid ang sarili ko sa pintuan mo.
Sinisi ni Yuna si Terence sa mga sinabi nito, pero hindi posible para sa kanya na atakihin talaga siya. Sa kabilang banda, si Almira ay mayroon ng pangunahing kaalaman tungkol kay Terence. Nakita niyang tinitignan siya ni Terence at agad na iwinagayway ang kanyang maikling espada. Sige. Bago pa siya matapos, lumipad na si Almira papunta kay Terence. Hindi naman kalayuan ang dalawa sa isa't isa, at ang biglaang pag-ataking ito ay talagang makatotohanan, na may kasamang malakas na momentum. Nagkunwari si Terence na nabigla at sinubukang umiwas, ngunit hindi niya naiwasan ang atake ni Almira. Napaatras siya ng ilang hakbang at nadulas, at nahulog sa gilid ng kama. Ang maikling espada ni Almira ay sumunod na parang anino, ang talim ay kumikislap na may malamig na liwanag habang madali itong nailagay sa leeg ni Terence. Tumayo ka. Huwag kang magloko. Saway ni Almira sa mahinang boses, ngunit kumukurap-kurap ang kanyang mga mata habang nakikipag-usap siya kay Terence sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Nakababatang kapatid na si Juford, hindi ba't mas lalong peke ang husay mo sa pag-arte? Madali niyang mapapatay ang isang half-step Golden Core Master. Ayos lang ba talaga ito? Dahil nakaharap ang likod ni Almira sa kalaban, hindi niya kailangang mag-alala na baka makita ang kakaibang titig nito. Bahagyang yumuko si Terence at kumandat kay Almira, sinusubukang sabihin na hindi mataas ang IQ ng lalaki at madali lang siyang lokohin. Kung tungkol sa kung paano ito bibigyang kahulugan ni Almira, wala siyang pakialam. Ayos lang iyon basta't makakapagpalit siya ng pwesto kay Peter. Bakit ka biglang umatake? Sabi ni Terence habang tumatayo, nag-iiwan ng inosenteng mukha. Sa katunayan, handa akong ipagpalit si Kuya Chen para sa iyo. Hindi mo kailangang gumamit ng ganoong kagaspang na paraan. Nasa iisang panig lang tayo, hindi naman talaga kailangang gumawa ng ganoong kalaking gulo. Isa ka na sa amin ngayon. Hindi mo ba kami nakilala agad? Hindi nga tayo close. Pinipila ni Almira ang kanyang tawa habang patuloy na umaarte kay Terence, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Dahan daw ang tumalikod at pumunta roon para makipagpalitan ng salita. Mira. Paano mo nagawa yan? Gulong-gulo ang isip ni Yuna, at hindi gumagana ang utak niya. Nang makitang parang kidlat na sinusupil ni Almira si Terence, hindi niya alam kung paano magre-react, kahit ayaw aminin ni Kuya Ford na maganda ang relasyon natin, hindi natin kaya. Kahit gusto niyang iligtas si Peter, hindi niya ito maaaring ipagpalit sa ibang kasama. Isa pa, si Almira ay umasta ng napakalapit kay Terence dati, walang dahilan para gawin niya iyon. Ate Wo, huwag mo akong alalahanin. Alam ko ang ginagawa ko. Napagdesisyonan na ni Almira na kutsain niya si Yuna pagkatapos ng bagay na ito. Paano siya naging ganoon katanga? Hindi mo ba mahahalata na nag-aarte lang ako kasama si Ford? Dahil ba sa masyadong magaling ang acting skills ko? Sa anumang kaso, hindi ang husay sa pag-arte ni Ford ang maganda. Nakakahiya talaga ang kanyang labis na pagganap. Kung hindi lang ganoon katanga ang kalaban, malamang ay nabunyag na siya. Huwag ka munang lumapit. Baliin mo ang mga litid sa kamay ng batang ito. Tila napakataas ng IQ ng lalaking nakamaskara, pero bigla siyang naging mas matalino. Siyempre, dahil lang iyon sa pagiging maingat at takot niya kay Terence, at sinasabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na hindi niya maaaring hayaang makalapit si Terence sa kanya. Matapos maputol ang mga litid sa kanyang mga kamay, makakalimutan na niya ang paggamit kahit kalahati ng kanyang lakas. Mas madali na siyang mapabagsak. Nawala ang ngiti sa mukha ni Almira. Siyempre, hindi niya talaga kaya, pero kung hindi niya gagawin, mawawala ng saysay ang lahat ng ginawa niya noon. Walang pakialam si Terence, isa siyang espiritu ng Yuan, kaya anong mga litid ang mayroon siya. Kahit na maputol siya ng 100 beses, maaari siyang agad na gumaling ng 100 beses. Kaya komandat muli si Terence kay Almira, sinasabihan itong huwag mag-alala at gawin na lang ang gusto nito. Nakakalungkot na tila hindi natanggap ni Almira ang tunay niyang intensyon sa pagkakataong ito, at hindi na siya gumawa ng anumang karagdagang aksyon. Bumantong hininga si Terence nang walang magawa. Alam niyang hindi nagagana ang hakbang na ito. Malinaw na sinabi ng pag-aatubili ni Almira sa kabilang panig na hindi naman sa wala itong pakialam kay Terence. Kalimutan mo na, hindi kita lalaruin sa nakakabagot na larong ito. Bibigyan kita ng pagpipilian. Pakawalan mo si Peter at hindi kita papatayin. Kung hindi, patay ka.
Itinulak ni Terence ang maikling espada ni Almira at tiningnan ang lalaki ng walang pakialam. Napakadali lang talagang iligtas si Peter. Kailangan lang niyang gamitin ang pinakamababang antas ng banal na sentido para makabangga ito. Ayaw lang talagang gamitin ni Terence ang kanyang espiritual na kapangyarihan gayong mayroon naman siyang ibang mga pamamaraan. Hindi lang nito lalamunan ang kanyang sinaunang espiritu, kundi paghihinalaan din siya ni Yuna at ng iba pa. Sa makatuwid, ang mga espiritual na pag-atake sa pandama ay maaari lamang gamitin bilang huling paraan. Isang ang daya yan. Mukhang gusto mo talaga siyang patayin. Sige, kung ganoon, may hihilahin akong kasama ko pababa. Nanlamig ang mga mata ng lalaking nakamaskara na itim. Kaunting puwersa ang ibinuhos niya sa maikling kutsilyong hawak niya, at lalong lumaki ang sugat sa leeg ni Peter. Naunawaan din niya na dahil hindi mataas ang halaga ni Peter, maaari na lamang niya itong patayin at ipagpalit sa iba. Tila mas mahalaga ang alinman sa dalawang bagahe kaysa kay Peter. Gayunpaman, hindi na malaya ng lalaki na pagkatapos ng ginawa ni na Terence at Almira, ang distansya sa pagitan nila ni Terence ay umikli ng husto. Sinamantala ni Terence ang agwat sa pagitan nila ni Almira para gumawa ng hakbang. 7,000 na po. Limitahan ng mga microstep ng paru-paro. Parang multo si Terence, naglalaho mula sa kanyang kinaroroonan at muling lumitaw sa tabi ng lalaki. Hindi ginamit ni Terence ang collision skill ng spirit sense. Inabot niya ang kutsilyo sa leeg ni Peter at saka sinipa ang lalaki. Ganun pa rin, kung maglalaban silang dalawa, imposibleng manalo si Terence ng madali. Gayunpaman, tiyak na makakakuha ng kalamangan si Terence sa sitwasyong ito. Ang pinakamahalaga ay hindi takot si Terence sa kamatayan. Nabigla ang lalaking nakamaskara, at ang kanyang kutsilyo ay hinaila palayo ni Terence. Nabigla siya, ngunit hindi siya gaanong nakaramdam ng siya ay si pain. Mabilis na tumugon si Peter sa pagkakataong ito. Nang maramdaman niyang humiwalay ang punyal sa kanyang leeg, agad niyang ibinaba ang kanyang katawan at humiwalay sa kontrol ng kalaban. Pagkatapos, yamakap siya sa lupa at lumipad palabas. Walang pakialam ang lalaking nakamaskara kay Peter. Bigla niyang naramdaman na hindi pala si Terence kasing nakakatakot ng inaakala niya. Sipa man o braso na humila ng kutsilyo, hindi naman ganoon kalakas ang lakas ni Terence. Sa kabaligtaran, siya ay kaawa-awa at mahina. Saka, napagtanto ng lalaking nakamaskara na ang binata sa harap niya ay isang eksperto sa pagiging isang mamamatay tao, at ang lakas ang kanyang kahinaan. Sa kasamaang palad, kahit mabilis ang reaksyon ni Peter, mas mabilis pa rin ang naging bilis ni Terence. Pagkaalis ni Peter, ang punyal sa kanyang kamay ay mabilis nang tumatalsik. Nang magsasagawa na sana ng kontra-atake ang lalaking nakamaskara, nakaramdam siya ng malamig na pakiramdam sa kanyang leeg. Pagkatapos, isang mainit na likido ang tumalsik palabas, at mabilis na bumaba ang temperatura ng kanyang katawan. Kasabay nito, nawala rin ang kanyang puwersa sa buhay. Namatay ba siya ng ganoon lang? Nakahinga ng maluwag si Terence. Gusto niya sanang iwan itong buhay, pero hindi niya kayang maging pabaya laban sa ganitong klaseng kalaban. Isang pagkakamali lang at malalamon na siya ng kalaban. Ayos lang sa kanya, pero ang pinakanatatakot niya ay masaktan sina Yuna, Almira, at ang iba pa. Kung tama siya, ang apat na ito ay ipinadala ni Boss May. Bukod sa kalbong lalaking ito, wala nang ibang kaaway si Terence. Kahit papaano ay wala sa sub-island. Kuya Ford, ayos ka lang ba? Pinatay mo silang lahat. Nagmamadaling lumapit si Yuna para tingnan ang kalagayan ni Terence, nag-aalala, bawal ang mga pribadong away sa lungsod ng Lulang. 4 na tao ang napatay natin ng sabay-sabay, kaya tiyak na mapapahamak tayo. Pinatay silang lahat ng mag-isa ni Terence, pero ibinahagi naman ni Yuna ang responsibilidad sa lahat. Nangangahulugan ito na magkasama silang dadaan sa hirap at ginhawa. Pamilya tayo, kaya sama-sama nating haharapin ito. Kung hindi natin sila papatayin, natatakot akong mapatay tayo, kaya wala na tayong ibang pakialam. Hindi alintana ni Almira. Kung tutuusin, aalis na lang siya sa lungsod ng Lulang. Dahil lalabas na tayo ng lungsod, bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataong ito para pumunta sa ibang mga lungsod? Dati, dahil hindi sapat ang ating kagamitan, at mapanganib ang maging masyadong malayo. Ngayon, ano ang dapat nating ikatakot? Dahil sa kanilang mga kakayahan at dekalidad na kagamitan, sila nga ang pinakailit na koponan.
Hindi naging problema para sa kanya ang pumunta sa susunod na lungsod. Iniisip ko kung sino sila. Kaya kayang pumunta talaga sila para lokohin tayo. Kumakabog pa rin ang puso ni Peter habang humakbang paarap at sinipa ang katawan. Hindi niya man lang pinasalamatan si Terence nang makita niya ito. Imposible. Sino ang magnanakaw sa atin? Ang hirap na natin. Naisip ni Yuna ang tanging mga sertipikong pilak sa kanyang bulsa at nakaramdam ng hindi maipaliwanag na sakit ng puso. Tungkol naman sa kagamitang binili niya, hindi niya ito pag-aari. Bahagi ito ng kanyang lakas, kaya hindi ito nabibilang. Huwag mo nang isipin yan. Malamang si Boss May yan. Tayo lang ang nagpahirap sa kanya ngayon. Kakaiba kung basta-basta niya tayong bibitawan. Dahil doon, pinuntahan ni Terence ang isa pang lalaking nakaitim, mabuti na lang at hindi ako mamamatay kung galit ako. Dahil doon, kumuha si Terence ng isang pilak na karayom at ginamo siya. Hindi niya magamit ang purong chi para gumaling, ngunit hindi iyon sapat para hayaan siyang magdugo hanggang sa mamatay. Hindi ka pa rin nakapatay ng isa. Labis na mausisa si Yana, hindi niya maintindihan kung paano ito nagawa ni Terence. Mula sa ibabaw, ang taong nasa kama ay isang bangkay, ang nakamamatay na sugat ay nasa likod ng puso, wala nang natitirang hininga, at sinabi ni Terence na buhay pa siya. Isa akong ekspertong mamamatay tao, kaya ako ang pinakaalam sa istruktura ng katawan ng tao. Tumagos lang ang kutsilyo sa puso at hindi naman nasaktan ang kaibuturan, kaya hindi siya madaling mamatay. Casual na paliwanag ni Terence, handang gisingin ang lalaki dahil sa kanyang sinabi. Hoy, Ford, gusto mo talaga akong patayin gamit ang hiniram na kutsilyo, di ba? Gulat na gulat pa rin si Peter. Kahit isinugol ni Terence ang kanyang buhay para iligtas siya, may pakialam pa rin siya sa ugali ni Terence noon. Masyado kang nag-iisip. Pinoprotektahan kita. Kumunat ang noo ni Terence, pero hindi siya pinaniwalaan ni Peter. Ang sumpaman na si Ford. Nagtatawanan silang lahat. Hindi na nagabalang magpaliwanag si Terence, siya naman ang nagligtas kay Peter. Mas mahalagang humingi ng pahayag ngayon para kumpirmahin ang katumpakan ng kanyang hula. Hinawakan ni Terence ang kwelyo ng lalaki at hinubad ang kanyang maskara para tingnan ito. Lumingon siya. Kilala niyo ba ang taong ito? Isang half-step Golden Core expert, dapat sikat na sikat siya, di ba? Tumingin ng malapitan sina Yuna at ang iba pa at sabay-sabay na umiling. Hindi ko siya kilala. Mahusay na sinuri ni Almira ang mga mukha ng tatlo pang bangkay. Hindi rin sila pamilyar, at hindi rin sila mga sikat na tao. Sa katunayan, normal lang ito. Ang pangkat ng pangangaso ng anino ni Boss May ay karaniwang napakatahimik at nakatago sa dilim. Si Biden lang ang gumagawa ng mga bagay-bagay sa panlabas na anyo. Siyempre, hindi alam ng mga tagalabas na si Biden ay miyembro ng pangkat ng pangangaso ng anino. Sa makatuwid, hindi gaanong kilala ang mga mukha ng mga taong ito. Bihira sina Yuna at ang iba pa na makasalamuha ang mga taong ganito ang antas sa lungsod ng Lulang, kaya normal lang na hindi sila magkakilala. Hindi mahalaga, may isa pa namang buhay na maaari nating tanungin. Nagkibit balikat si Terence at bahagyang itinaas ang bihag, saka sinampal ito ng ilang beses. Nagising ang lalaki sa malutong na tunog ng sampal. Sabihin mo nga sa akin, pinapaante ka ba ni Boss May dito para patayin kami? Palihim siyang sinulyapan ni Peter. Sino ang humingi ng ganitong pag-amin? Hindi ba dapat mo munang tanungin kung sino ang nagpadala sa iyo? Hindi, gusto mo lang agawin natin ang kagamitan at ibalik ito. Hindi, anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Hindi pa ganap nagising ang kawawang bihag matapos ang mga sampal ni Terence at ang biglaang pagbigkas ng katotohanan, ngunit huli na para magbago ang isip niya. Si Peter, na inakala na isang baguhan si Terence, ay nawala ng imak. Ang gago na ito ay isang half-step Golden Core Master. Paano siya naging ganoon katanga? Saan ka hindi nakakaintindi? Nasabi na niya, kaya hindi mo na kailangang magpanggap na nalilito. Sa bagay, alam na ng lahat. Malamig na ngumiti si Terence habang iniikot ang punyal sa kanyang kamay, kung gusto mong mamatay ng mabilis, sabihin mo sa amin ang totoo.
Bukod sa pag-agaw ng aming mga kagamitan, wala na bang ibang utos si Baldy May? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.